Paano kung halos buong buhay mo nakagapos sa kwartong ito? Walang kausap, walang kasama, kundi ang kadena sa iyong paa. Labas-masok sa pagamutan, pero di ka pa rin maintindihan. Nakakulong ang isipan, nakagapos sa kahirapan. Sandala. Ay, hapon, Ting. 10 taon na ang nakalilipas nang gawin ko ang dokumentaryong Gapos. Sa Ormoc, Leyte, nakilala ko ang isang lalaking nakakadena sa loob ng kural ng baboy. Ay, Teng. Ako si Kara, Teng. Hey, tawag mo. Teteng ang bansag sa kanya. 10 taong gulang lamang si Teteng nang igapos siya ng kanyang mga magulang. Ba't ka daw nila kinadena, Teng? Bakit daw? Ganyan. Oo, ganyan. Ha? Bayolente at nagwawala raw kasi ito kapag sinusumpong ng kanyang schizophrenia, isang problema sa pag-iisip kung saan nawawala sa katinuan ang utak ng isang tao. Makalipas ang 10 taon, bumalik ako sa bayan ng Ormoc para hanapin si Teteng. Halos walang pinagbago ang tubuhan. Bakas pa rin ang kahirapan. Isang kayod, isang tuka pa rin ang mga sakada ng tubuhan. Dito pa rin daw nakatira si Teteng at ang kanyang pamilya. Hinanap ko ang kural kung saan siya noon iginagapos, pero isang tumpok na lang ng yero ang aking naabutan. Nasaan na kaya si Teteng? Ito na ba si Teteng? Ay, talaga? Sus! Kumusta? Ako si Kara. Naalala mo pa ako? Ha? Naalala mo pa ako? Ay, kumusta? Hindi kita nakilala. Palangkali. Mahuhuli. Anong ginagawa mo ngayon dito? Kung di mo alam ang kanyang nakaraan, hindi mo iisiping may problema siya noon sa pag-iisip. Halos wala ng bakas ng kanyang mapait na kahapon. Inano na lang ko na siyang Panginoon. Ano? Inaano lang ko na ko siya. Sabi niyo, di ba? Dati hindi gagaling. Oh, gumaling na, oh. Sa Panginoon naman. Saan na ngayon natutulog si Teteng? Sa amin. Hindi na sa koral. Hindi na. Ah? Noong 2008, bago namin iniwan si Teteng, dinala namin siya sa ospital at ipinagamot. Mula noon, unti-unting bumalik sa katinuan ang kanyang pag-iisip. Unti-unti ring nagbago ang pagtrato sa kanya ng pamilya. Hindi na mabangis na hayop, kundi maamong nilalang na dapat alagaan. Inanay na lang. Kung ano na sa bahay. Unti-unti nang gumaling. Nung tinanggal niyo yung kadena. Tsaka hindi niyo na daw sinisigawan. Oo, hina-hina. Yun na lang pag-istorya. Kung di siya musugot, di na lang pugson. Ngayon, si Teteng na ang katulong ng kanyang ina sa mga gawaing bahay. Ang dating palaboy na kinatatakutan, isa na ngayong kaibigang maaasahan. Parang okay na siya. In fact, nagbibisikleta na siya doon. Pero hindi pa rin mawawala sa isip namin na baka babalik yung Pero napapasalamat rin kami dahil medyo okay na siya. Sa ngayon. At ang kadena na dating gumapos sa kanya, nangangalawang na sa alaala. Bakit niyo po tinanggal na yung kadena? Ang akong tang gusto nga kanang marimot balonta siya sayang. 30 anyos na si Teteng ngayon. Halos kalahati ng kanyang buhay iginapos sa loob ng kural.
Ngayon lang niya nararamdaman ang kalayaan ng pagiging bata. Sana nga, hindi pa huli ang lahat. Pero kung si Teteng malaya na sa kanyang mga kadena, maraming komunidad sa Ormoc ang nakagapos pa rin sa lumang kaisipan. Kwento ni na Teteng, sa di kalayuan, may isang babae raw na halos buong buhay niya nakakadena ang paa. Andito tayo sa Barangay Sumanga sa Ormoc, Leyte, kung saan usap-usapan ng mga taga rito, meron daw isang matandang babae dito na kung di sila nagkakamali, more than 60 years old na raw, na mga 40 years na daw nakakadena. Makalipas ang ilang minuto, abala sa pagkikiskis ang matandang aking nakita. Kumusta, Nay? Nang aking lapitan, padlock pala ng kadena ang kanyang pinagkakaabalahan. Gano'n na po siya katagal na nakakadena? Ay, 18, tapos 18 years old? Simula 18? hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Si Aline, di niya tunay na pangalan, ang pinakamatalino raw noon sa kanilang magkakapatid. Matayog daw ang pangarap ng batang Aline. Nagtrabaho sa Maynila sa murang edad para makapag-ipon ng pangkolehiyo. Pero nangyari ang isa umanong mapait na karanasan kasama ang ilang kalalakihan. Ano bang nangyari sa Maynila? May ginawa ba sa kanya doon? Oo, sabi daw na umpisa, ano sabi niya? May kapatid kasi siya eh. Ba't daw kuno pinainom siya ng kape na walang lasa, tapos nung nakainom daw siya, yung ano daw niya, yung ulo niya, marami daw mga bubuyog na, parang, ano. Maraming naririnig. Oo, marami daw siya naririnig na Oo. mga boses. Na boses. Tapos siya, Sa utak niya. nagtrabaho siya, hindi na siya ng amo niya kasi parang wala na sa sarili ba. Tapos tinawagan niya nanay ko, dalhin na lang daw sa mental. Anong ginagawa sa kanya sa mental? Kinukurinti daw siya, sinasyak. Tapos na mag-shock na siya. Nanay, ayaw ko na dito kasi nangurinti sila. Kasi, tapos sige, ako kung gusto ka na umuwi na ako. Hindi malinaw sa pamilya kung ano ang tunay na nangyari kay Aline sa Maynila. Ang alam lang nila, wala na ito sa katinuan ng iuwi sa kanila. Nung una, tulala at hindi makausap. Nang lumaon, may naririnig na raw na mga boses si Aline, bumubulong sa hangin na parang may kausap. At nang magtagal pa, nagsimula na raw itong magpalaboy sa lansangan na parang taong grasa. Napilitan ang kanyang mga magulang na ikadena si Aline. Kasi sabi ni tatay, wag mo daw siya umalis kasi yung baka ano daw siya ng mga tambay ba, rape. Baka i-rape siya. Tapos mabuti pa ikatali ka kasi makita ka namin na nandito ka. Hindi siya nakakalabas dito. Kung makawala, lumalabas. Tapos hindi na umuwi lagi, ma'am. Yung ano ba? Naguhubad daw. Hubad siya pag maraming tao. Nang mamatay ang kanilang mga magulang, iniwan sa bunsong si Juanito ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang ate Aline. Magsi-50 anyos na ngayon si Juanito. Buong buhay niya inilaan sa pag-aalaga ng kapatid. Hindi na nakapag-asawa si Juanito. Nakagapos na rin ang kanyang mundo. Hindi ba nakakaawa naman? Sabi ko nga, para kang yung patay nga buhi ba? Minsan daw iniisip ni Juanito na kalagan na lang ang kadena ng kanyang ate. Pakawalan na lang siya at hayaang gumala. Pero Uy, iba nga dyan, may balindiya nga, gibuyan lang nila. Kaluoy man nga,
Kay kung makabuhi, di man siya kakaon, pamahaw, paniud to, panihapon, asa man, yung sila sa suri-suroy. May man diyan, may bala na higot siya. Ingon nga sila nga, so kung nako na yung mga kuan, kanang, kay, kuan, mas pa diya, kay, malagaan, mapakait, makakaon siya. Nang araw ding iyon, kinumbinsi ko si Juanito na dalhin sa doktor ang kanyang kapatid. Sasamahan namin sila sa ospital kung papayag siyang tanggalin ang kadena ni Lola Aline. Pagkatapos ng mahigit 40 taon, sa unang pagkakataon, makakalaya si Lola sa kanyang tanikala.